O, eto pa isang nakakahiya. O, ano pa yung isang nakakahiya? Diyos ko po, Kiko. Ganun Kung ang hindi mo dapat na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Sobra namang kengko yun. Oo, tama, Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante. O, ayan. Ito naman kasi. Ito kasi abogado to. So, kung maniniwala ako pagdating sa batas, mas maniniwala ako dito kesa kay Risa Ontiveros. Kaya lang, putang ina to mga ito, mga bobo talaga. O, bakit ko nasabi na bobo? Mantakin mo abogado. Abogado, tapos hindi niya alam kung ano yung mga ginagamit niyang terminologies. Yan ang sinasabi natin kapag gumraduate lang ng abogado. Hindi talaga lahat ng abogado magaling. May mga abogado na magaling lang magnotaryo. Pero ang mga galing na abogado, yung mga naging litigator, yung mga katulad nila Torion, nila Topacio, nila Panelo, nila Harry Roque, nila sino ba to? Basta yung mga, sige pati si Libayan, nilagay na natin. O mga galing yung mga abogado na naglitigate, yung talagang nag-practice ng law. Tingnan mo si Boying Rimulya, hindi nag-practice ng law, tatanga-tanga. O tingnan mo to si Kiko Pangilinan, o mayaman to eh. O so nung nanalo to, nagpolitiko na to, nagtumakbo na to sa Quezon City. Oh, sa Quezon City ba tumakbo to ulol na to? Oh, basta, yung kupal na yan. Oh, so yan na ngayon ang nangyari. Kapag nag-aral ka ng batas pero ginamit mo lang yon para pumogi ka, hindi ka talaga totoong abogado. Hindi lahat ng abogado magaling. Yung ibang abogado tanga katulad ni Claire Castro. Oh, ba't pinagtatawan to ni Topacio? Sa principles of law. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Tila hindi makapaniwala si Ayun, immediately executory. Diyan kasi sa Senado, itong si galing-galingan na si Kiko Matching. Oo, sabi ko hindi naman ito makikilala kung hindi ito napangasawa ni Sharon eh. O pag hiniwalayan ito ni Sharon, baka maging taong grasa tong ulol na to eh. Wala talagang patutunguhan to. Ano ba yung injunction? Ang injunction daw is a court order that requires a person or organization to either do something or stop doing something. Oh, so sabi niya, kailangan daw kapag ang Supreme Court ay naglabas ng kanilang desisyon, may injunction. Oo, may injunction. Sabi nga dito is, do something, do it. Oh, ganon ang dating. So, kailangan daw may injunction. Walang injunction eh. So, ibig sabihin, hindi pa natin to dapat i-dismiss or i-archive yan. Dapat hindi pa natin to ipatupad kasi walang injunction. Tanginan to, sa recto yata nag-aral tong ulol na to. Ako nga, hindi ako abogado eh. Naiintindihan natin kung anong ibig sabihin nung sinabi ng Supreme Court na immediately ad benicia. O, yung mga ano nila, Latin nila. O, ibig sabihin, ngayon na, i-execute nyo na immediately, now na. That word says, kailangan now na. So, itong gunggong na to si Kiko Pangilinan, gusto niya pa magkaroon ng injunction bago ipatupad yung immediately executory. Utangin na yan. Ano ba hindi mo naiintindihan sa immediately as in, now na, ngayon na. Tapusin nyo na yan. O hindi ba? Hindi mo naiintindihan yan, Kiko? Abogado ka ba naman? PDP Laban Spokes Attorney Topacio sa mga mungkahi ni Senador Kiko Pangilinan kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban kay VP Sara. Yang isang paragraph sa konstitusyon, sabihin mo mga 30 words, 20 words, Apo. 2 semester po naming pinag-aralan yan at 30 taon naming ginagamit yan. Pinag-aaralan namin yung mga decided cases. So do not go there, katulad ni Risa Ontiveros, do not go there, sasabihin mo, binigay sa iyo ng staff mo, Rule 39 ng Rules of Court, hindi pwedeng ipatupad ang desisyon without a motion. Ginawa mong ejectment court yung Supreme Court. Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. Oo nga. Nagtaka ako Excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Ang hindi excusable, eto, nahilo ako, siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo ba naman si Kiko Pangilinan doon, sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ang Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction? Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari
temporary yun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Oo nga po. Ano bang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Oh, ibig sabihin, okay yon kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Pangilinan, abogado, Ayun. ano Hindi siya sinasabi ko? updated. Not all lawyers are created equal. Hindi niya, pero sobra namang kengko yun. Oo, tama. Wala ka pala, Kenkoy ka pala eh. Over naman yun, wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante sa principles of law. Ng putya, no? Ignorante. Nag-aral ka ng mahaba. Nag-bar exams ka, pumasa ka, tapos tatawagin kang ignorante, lalo na ilang taong ka na naging senador. Ilang term ka na naging senador, tapos tinawag kang ignorante sa batas, bobo ka sa batas. Kaya na nakakahiya yun, sir. Agent executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Baka yan ang advisor ni Senator Soto. Yun nga, sasabihin. O yan nga yung mga legal luminaries. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Kasi ang daling sabihin, lalo na ng mga political analyst na kuno, coming from a legal luminary, pukin ang ina niyan, hindi nga nag-litigate, porkit abogado, porkit kilalang tao, pag nagsalita, akala mo totoo. Hindi. Minsan, akala mo mabango yung isang bagay, pero pag amoy mo, amoy ano yan, amoy panis na hininga yan. Oo, hindi. Looks can be deceiving, ika nga. Ayan si Kiko, with all the attorney, abogado, pero pag tiningnan mo talaga kung alam ba nila yung mga batas, wala yan. Walang alam yan, Kenko yan, sabi nga ni Topacio. Sorry ka ba? Sorry. Yun lang yung Palagay ko yung legal luminary na nagsabi sa kanya, pwede mong i-disregard Oo nga. yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Kiko. Magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung dating hindi mo nun. napangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin mo yun? Yun nga, ano yan? Pag hindi niya napang-asawa si Sharon, taong grasa yan. O kaya nga sabi ko sa inyo, ano ang kinahinatnan? Nakakahiya. Tama, nakakahiya. Anong ha? Hindi mo narinig? Nakakahiya. Nakakahiya. O, nakakahiya talaga. Imaginein mo, pinagtatawanan kayo ng taong bayan ngayon. Kaya nakiko kasi tumakbo-takbo ka pa eh. Oh, meron pa nga yung ginagawa nung kampanya eh. Putang ina, lumulunok daw siya ng ng ceiling green. Ceiling green na labuyo, lulunok daw siya 4. Gagaling daw yung diabetes niya. Ang inan to. Bobo ka na nga, abogado, nag-ala-doktor ka pa. Hanapin niyo yun. Meron siya, nandoon siya sa isang talipapa, ang daming sili. Bumili pa siya isang plastic bag. Oh, kasi daw bumaba daw yung blood sugar niya nung lumulunok siya ng mga silin labuyo na ganyan. Oo, hindi naman daw yun no approved therapeutical claim. Hindi naman daw yun pero hindi yun sasangayunan ng mga doktor. Kita mo? Sa law nga, sa abogasya nga, tanga siya eh. Lalo na kaya sa medisina. Maniniwala ka ba na pag lumunok ka ng siling labuyo na 4, puta mawawala diabetes mo? Tangina kung totoo yan, di sana wala na nagdadialysis sa Pilipinas. Gago din eh. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Oh, Diyos ko po. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga.
ang pinipiling kulay. Wala kaming